Hello! Welcome back again sa ating channel, mga Itechi Warrior. So, nandito pa rin ako sa probinsya Talaga naman, bonggang-bonggang ating bakasyon ngayong holiday na Itechi War. So, anong pag-uusapan natin? Isa sa mga jutangan na naman. So, kailangan ko kayong i-update kasi nga may mga kailangan din tayong i-correct doon sa previous video natin na OnlyPay sa RCBC. Nag-try akong gumamit ng RCBC OnlyPay na naman. Kasi kinailangan natin ng funds. O, diba? So, sa mga nakapanood ng video ko na Itechi Wa, alam niyo na kung ano ang RCBC OnlyPay. Pero, syempre, babalikan natin kasi ginawa ko ulit siya and gusto kong itama kung paano ba yung pag-transfer ng RCBC OnlyPay using your available credit limits sa inyong RCBC credit card. Daming diba? Daming animales dito. So may mga manok, kambing kung anik-anik kung naririnig nyo sa background. Diba, i-ignore nyo na lang. Parang ola lang. Charot. So, may mga ibon kasi nandito, Akira, sa probinsya. Alrighty, sa kagubatang Itechi Wa! Charis! So, ayun na nga. So, gustong-gusto ko ngayon ng RCBC, yung mga features nilang OnlyPay, na ganyan, tapos may mga pa-only installment pa sila, nakakalurky. Instead of me na gamitin ang cash advance ng credit card, kasi alam naman natin ang credit card may cash advance feature at saka meron siyang separate din na para bang interest, cash advance interest, tapos may fee pa siya pag nag-withdraw ka, te. So, kaya, might as well gamitin ko na lang yung OnlyPay kasi may available credit limit pa rin naman ako sa aking credit card. So, kinailangan ko talaga ng pera kasi nga, diba, nandito ako sa probinsya and syempre, may mga gastusin at saka, diba, at may mga pamasko tayong inihahandog sa ating mga kapamilyas, o diba, ganun naman talaga. So, in times of need talaga, maaasahan ko itong si OnlyPay, si RCBC OnlyPay. Kaya nga, natutuwa ako sa feature na, ano ba yan? Nasaan ba yung lighting? May araw di Itechi, tignan nyo. Nasa ako, kagubatan. Alright, nandito lang ako sa paligid namin kasi mas presko dito at saka, diba? Para naman iba ang ating background. So, ayun, himay-himay. Balikan natin si RCBC Credit or RCBC OnlyPay. Ito si RCBC OnlyPay, te. Wait lang. May kambing. Ano ba? Ako? Nahirapan ako maghawak ng phone. So, ito lang gamit ko, mga Itechi. So, ito. Wait lang. Whew. With OnlyPay, you can make real-time payments directly to any local bank or e-wallet account using the available limit of your RCBC credit card in just a few taps. Sabi nga ganon. Use OnlyPay to pay for the following: monthly rent and bills, pwedeng pang tuition, and school fees. Nagamit ko na yan, pang tuition ng aking Junakis last year actually. Insurance, taxes, association dues. Pwede rin pang purchases from online sellers, caterers, and more. Fund transfer and other expenses. O, diba, taray? OnlyPay is available through the RCBC digital app or yung sa RCBC Pulse. Pwede. Kasi doon ko ginamit sa RCBC Pulse. Doon ko ginawa yung prosesong Itechi. At napakadali, napakabilis pa. There's no need to pre-enroll your RCBC credit card or the beneficiary to enjoy this new card benefit. And it's super easy to use. O, diba? So, ganito lang siya. Actually, ito yung sa RCBC Digital. Pwede nyo pa rin naman gawin to. Pero, in my case, ginawa ko na siya sa bagong RCBC app na RCBC Pulse. Okay? So, all you have to do is to select mo lang, punta ka lang sa credit card mo. And then, itatap mo lang yung OnlyPay. Meron dong OnlyPay. And then, enter the payment details and the purpose of your payment. Verify your transaction by entering a one-time password or one-time password, just OTP. And then, may confirmation message na siya about the transaction. Tapos yung processing fee niya is 3% or 50 pesos, whichever is higher, will be charged for every successful OnlyPay transactions. Your payment will be processed and credited to your nominated bank account in real time. So, yung sa akin kasi,
transfer ko siya sa e-wallet, which is the Maya account of my relative. So doon ko siya i-transfer. Tapos ang charge niya, if I'm not mistaken, is around 300 pesos. So kwentahin nyo na yon. And then if you're going, ang kondisyon kasi ni RCBC dito sa Unlipay, dapat hindi siya allowed na i-transfer sa own account mo or own bank account under your name. So dapat ano siya, sa relatives mo, friends mo, or sa mga billers mo, dapat mo i-send or i-transfer yung kaperahan, yung funds. Okay, so i-check natin yan. Tapos meron pang sinasabi dito, noong February 22 of last year, ng 2023, pwede mo namang i-waive yung Unlipay processing fee kung i-convert mo itong Unlipay into Unli installment for 6 months and above. Okay, so via the RCBC app, your Unlipay processing fee will be automatically reversed once you've successfully converted it into Unli installment for 6 months. Sabi niya gan. The reversal will be reflected and posted in account within the cycle date. So hindi ko pa natatry ito na i-convert sa Unli installment kasi parang feeling ko hindi pa naman kailangan. So kasi gusto ko kasi, ayoko kasi may parang monthly na naman akong iisipan na babayaran. So gusto ko isang bagsakan na lang kasi credit card naman to. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo. Depende naman sa pangangailangan nyo yan eh. So pwede nyo naman gawin to para makatipid kayo. Isa sa mga questions na kailangan nyo din malaman kasi nga credit card to eh. Every time na gagamitin natin yung credit card natin for purchases, nakaka-earn tayo ng points, hindi ba? At saka ang ganda ng points benefits or redemption benefits ng RCBC credit card kasi nga hindi nag-expire ang kanilang ang points na na-earn mo te. So sabi niya dito, do I earn rewards points for my Unlipay transaction? No, Unlipay transactions will not earn rewards points kasi nga you are turning the funds, the available credit limit into cash. It makes sense, di ba? Hindi mo naman sinipe yung credit card mo to any merchants. Pinambayad mo as payment sa kajutangan mo sa relatives mo o kaya sa tuition and other fees. So hindi siya mag-a-apply as earning points. I don't know why. Tanungin nyo kay RCBC. So this is the hot question na tinatanong about sa RCBC Unlipay. Can I transfer to a bank account under my name? Ito yung kamali ko sa first video ko about sa Unlipay ng RCBC credit card na i-transfer ko siya under my name. Hindi pala daw dapat ganon. Tapos so parang after 1 month ko lang siya nalaman, may nag-comment dito sa inyo. May nag-comment sa video na hindi daw pwede under my name. Sumawag agad ako sa customer service ng RCBC Credit. Sabi ko, hala, baka ma-block yung account ko or matag ako na fraud or something. Sabi ko, nagkamali ako. I have a mistake. Sabi, nagkamali ako. So, redeem ko naman yung sarili, yung pagkakamali ko. Sabi naman ng rep, next time na lang daw, wag ko na lang gagawin ulit. Kasi baka mamaya ma-red flag or ma-monitor ng bangko yung ginawa ko na baka magka-invalid pa yung transfer na ginawa ko. Kasi nga, under my name ko siya transfer, which is hindi dapat. So, dapat sa relatives mo. Sabi niya, no, you cannot use Unlipay to make fund transfer to your own bank account. So dapat sa talaga, sa relatives mo, friends or billers mo siya ito transfer at hindi sa pangalan mo. Make sense naman kasi may cash advance eh, di ba? May cash advance feature naman ang credit card. So kaya siguro nila sinasabi na hindi dapat pwedeng i-transfer into your own bank account under your name kasi may cash advance feature naman na pwede mong gamitin. Is there a maximum number of times I can avail of Unlipay?
Sabi niya, there is no maximum number of times you can avail of this feature. However, OnlyPay transactions are subject to a maximum cumulative amount of 300,000 pesos per credit card account for the last 30 calendar days. There shall be no limit on the number of transactions made in a day or within 30 days. OnlyPay nga, di ba? OnlyPay, pero cumulative siya ha. So, dapat hindi ka lalagpas sa 300,000 pesos per month. Okay, so let's check the context doon sa sa pag-transfer ng amount sa inyong na hindi dapat i-transfer yung funds under your own bank account. Okay, nakasaad dito sa terms and conditions. Okay, number 3. Number 3, cardholder responsibility, sabi niya. So, under 3 point, mahangin. At saka ang daming animales. Halo-halo yung mga animales dito. May aso, may kambing, may manok. Kung anek-anek pa. So, under 3.2, the cardholder shall not use OnlyPay for any of these purposes. Send payment to oneself or to one's own account. So, hindi pwede ha. Yun na. So, alam na natin sa susunod. And pangalawa, as a cash advance facility for oneself or to any third party. So, ayun na nga sinasabi ko sa inyo. May cash advance feature naman kasi nahiwalay. So, bakit gagamitin mo yung OnlyPay as a way to cash advance or to, to withdraw funds from your own credit card? May cash advance feature naman. So, hindi nga pwede. Sabi dito, as a bills payment service for any third party, as a facility for any business purpose, as payment to debt such as credit card or loan dues. Okay, and sabi din dito, payment for quasi-cash transaction, fraudulent, illegal, or unlawful acts, any other purpose which in the reasonable belief of RCB's credit card constitutes a breach of the relevant card association or network rules. Ganon. So, maliwanag yun mga itetsu ha. Ngayon, alam na natin kung paano gamitin ang RCBC OnlyPay. And I hope this clears everything kasi, di ba, dahil sa excitement natin nung nakaraan, syempre, di ba, kailangan natin ng kaperahan. Hindi natin na-check. So, ugalihin natin mag-check ng terms and conditions first of all kapag gumawa tayo ng magandang transaction para hindi tayo masilip ng bangko. And let's maximize every feature na meron tayo sa ating credit card kasi nga napaka-beneficial itong credit card. Alagahan natin, let's make a payment on time, wag tayong malilate at saka syempre wag natin abusuhin. Uutang lang tayo kung kailangan. So be a responsible jutangera. Yan yung palagi kong sinasabi sa inyo. Maraming salamat mga Itechi. Don't forget to subscribe and please share this video and pa-comment naman sa mga pag-OnlyPay na naman. Mga jutang-jutangs na naman dyan. Nakaka-lurk. Maraming salamat mga Itechi. Buyers! And Happy New Year! Again! Ay, naku, ang iingay ng mga jaso. Super ingay ng mga jaso! Okay. Naglalaba ang aking mudra. Ayan. Nandito kasi ang naglugnog. Bayam ta gumawa ka no. Bayam tagay ayam. Hindi ba mga Ilocano talaga maiingay. Nagkakaloka. So andito ako sa probinsya, tignan.